Yan o. Dito na ulit tayo sa Euro 1 natin. Last time, ito lang yung natapos natin. Napalitan natin to. Napalitan natin yung backboard. Tapos napalitan natin tong handbrake console. Then, nalinis din natin tong sidings. Ngayon, tapusin natin. Hindi natin nagawa last time, no? Balik natin lahat tong mga to. Yan, itong mga plastics. Itong third brake light. Then, yung upuan natin. Tapos, baba tayo dun sa garahe. Tignan natin yung mga bolts. Kuha tayo. Tignan natin yan. Dagdagan natin to. Ito, mga wala. Tapos yung mga bolts dito, mga wala din. Kuha tayo nyan doon sa baba. Tara, simulan na natin. Balik muna natin itong mga to. Yan. Balik, nalinis na natin to. Tapos nabalik na natin yung upuan natin. Pati itong plastic sa likod and dito. Punta muna tayo sa baba. Kuha tayo ng mga bolts doon. Kasi yung sa upuan, pangit na din. Palitan natin yan. And then, check natin kung ano yung mga parts pa na pwede natin gamitin dun sa baba na pwede nating ilagay dito. Kasi ito, yun, wala siyang bolt. Yung iba, kulang. Then yung kabila, ganun din. Kinakalawang na. Pas tayo dyan. Dapat sariwa yung ikakabit natin. So, baba muna tayo. Then tingin tayo ng mga parts pa doon. Tara, samahan nyo ako guys. Then bigyan ko din kayo ng update dun sa libin natin. Yan, dito tayo ngayon sa baba. Ito yung update sa libin natin. Quick update lang guys. Hindi ko alam kung ano na mga nagawa dito nung nakaraan kasi wala naman tayo. Ito yung itsura niya ngayon. Yung harap, nakamount na, di ba? And then, itong loob. Yan, buo na yung flooring natin dyan. Dito naman sa isa, kinukuha natin itong running board para mapatanggal na to dito. Tapos yung sa bubong, ayan, kung makikita nyo, wala na siya. Tanggal na siya. And then, ito na lang yata yung kailangan natin kunin. Itong taas. Tapos na tayo dito sa kaha na to. Pwede natin siyang i-dispose. Ganda ng kinalabasan. Sa nalibin natin. Nabubuo na siya ng pakonti-konti. And then, ito. Nga pala yung makina natin. Nandito pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Kung isasampa ko ba o hintayin na lang natin mabuo itong libin. So, yun. Tapos ito. Yung tinatransplant natin. So, nahugot na natin yung makina noon. Lilipat siya dito. Ito siya. Halos lahat naman na nailipat na natin. So, kung makikita nyo dito sa loob. Ayan. Nalipat na namin yan. Bale, ang wala na lang is yung mga carpet. Tapos, yung mga sidings. Yan. Ngayon, hanapin na natin yung mga bolts. Ito pala siya. Ito yung mga bolts natin. Daling dito sa 111 natin na kinatay. Then dito sa loob, naglinis tayo ng konti. Naglinis na tayo ng itsurang yan. Napakagulo, no? Sinabit natin lahat ng harness dito. Yung mga ilaw natin, ng living. Ang dami nating ilaw, no guys? Hindi ko alam kung saan ko gagamitin yan lahat, pero dyan muna yan. Dito, ano bang meron dito? Ito, dito yung living bolts natin. Ayan. Ano bang makukuha natin dito? Hindi pala tayo pwedeng kumuha dito kasi sa living to. Ito mga bolts na to, ito yung mga binili natin dati paano. So check na lang natin yan. Pero ito muna, kailangan natin itong iakyat. Kunin natin to, then dali natin sa taas. Hop. At saka ito pa pala guys, no? Yung engine support natin, ng mga bago. Kabit natin yan dun sa Euro 1 natin. Hindi pa din naman natin mapapakinabangan yung libin. So, sa Euro 1 na lang natin siya ikabit. At least yung Euro 1 natin, konti na lang. Madali na siyang paandarin. Yung libin, medyo matagal-tagal pa yan. Standby lang muna to. Itong makina natin, dito lang muna. Pero pinag-iisipan ko pa kung anong magandang gawin dito. Kung paparefresh ba natin siya o sasampan na natin ng as-is. So, kasi nagpalit na tayo dyan ng box. Tingnan lang natin. Yan, ganda na ng kotse natin, no? Nagkakabuhay na siya. Nagkakabuhay ng pakonti-konti. Malayo pa, pero malayo-layo na din yung progress natin sa kotse natin. So, balik lang tayo dun sa taas. Tuloy natin yung sa Euro 1. O, yan. Dito na ulit tayo sa taas. Kabit na natin yung mga bolts na kailangan natin. Tsaka ito, mga engine support. No? Palitan natin yung mga bolts na kailangan. Yan! Ito, unahin na natin to. Palitan natin yan. Ito dapat yung original bolts yan, guys. So, palitan natin yung lahat. Yung apat. Kasi lahat hindi original na screws. So, balik natin yung lahat sa stock muna. Yun o, napalitan na natin. So, balikan niya dapat yung itsura niya. Nakalubog siya. So, tuloy lang natin yung kabilang side tsaka yung iba pang part. Palitan din natin sila ng screw. Ito naman, dapat ganito yung screw niya.
Yan, so tatlo yan dito. Tapos isa dun sa baba. So yung sa baba naman nagkabit na natin. Itong tatlo na lang sa taas yung wala natin. Lagay lang natin yan para hindi siya kakalog-kalog, no. 1 down, 2 down, last one. Higpitan lang natin yan. Then proceed tayo dito. Tsaka dun sa upuan. Yan, nakabit na natin. Hindi na siya kumakalog. Tsaka madali na siyang isara, no. You know. Dito naman, ganoon din yung screw niyan. Ito din. Yan, ganyan din. So dalawa yan, magkabila. Lagyan din lang natin. Yan o. Bali, nalagyan na natin siya dito. Ito naman yan yung palitan natin. Ito yung itsura ng bolt ng puan, guys. Sariwa pa to. So palitan natin yung 4. Okay na tayo dito sa dalawang harap. Compare nyo, guys. Di ba? Sariwa versus bulabog. So lagyan lang din natin yung likod. Tapos okay na tayo dito. Lipat naman tayo sa kabilang side. Lagyan na natin to. Tsaka napalitan na natin to. Diba ang ganda kapag sariwa yung ginagamit natin. Malinis. Malinis tignan. So ito naman papalitan din natin to. Ang pangit nyo. Last one. Hanapin lang natin dito. Para nawawala pa yung isa. Yan. Medyo nabubuo na yung interior natin. Tapos ito, hugutin muna natin to. Kasi ang pangit itong security switch. So papalitan natin to. Meron tayo dito. Masariwa. And OEM. So, hugutin lang ulit natin itong center console. Hugot na natin to. Kabit natin yung OEM na sakit ng security switch. Kabit na natin. Na diba ang lens tignan pag OEM. Ito yung cockpit natin. Ito, papalitan din natin to pero wala pa kasi yung pampalit. Nandun pa sa Levin na isa. Yung nandoon sa Pampanga. So, hinarap ni Uto yung isa nating manibela. Pero, gagamitin natin yan. You know, bale, tapos na tayo dito sa loob. Wala naman ako nakikita ang kailangan pa natin gawin. Broadway nga pala tayo dyan. Punta na siguro tayo sa engine bay, no? Ay, ito pa pala yung mga naiwan natin. Yung mga clips ng pinto. Lalo na dun sa kabilang side. Hanapin lang natin yung timba natin, guys. No? Ito yung ating mahiwagang timba. Timba ng bolts. Tsaka ng samot-saring clips. Yan. Kuha tayo ng ilan ba yun? Isa, dalawa, tatlong clips para dito sa sidings natin para hindi na siya laylay, di ba? So kabit lang natin to. Itong ginagawa natin, guys, no? Gawain tamad to. Okay, so hugutin natin yung buong pinto. Yung isa-isa natin dinudukot lang sa likod. Tapos na lang. Pag natapos to or pag nakabit to, dapat maayos na yung sidings natin, hindi na siya kakalug-kalug. Yan, isa, dalawa, tatlo, yan. Diba? Ganun lang kadali, guys. Hindi na siya kakalug-kalug. Papalitan nyo lang ng clip sa likod. Tapos ito nga pala, wala tayong mga clip dyan. So madami tayo nyan. Yung mga tinanggal natin doon sa isa nating kotse, kukumpletuhin din natin yan. Bang! Isa pa, kabilang side pa. Ito, wala din to. Gamitin natin yan. Yan, nakakabit na. Itong likod ba? Ito meron to pero hindi siya rig. Check natin yung kabila kung meron. Dito sa kabila hindi ko sure kung meron to. Pero ayun, wala din. Dalawang clip. Bali yung mga ganito, guys, nga pala iniipon ko yan. Kasi alam ko pag may time na huhugutin ko yung sidings, nasisira na to. And medyo mahal bumili nito per piece. Kaya ginagawa natin, no, iniipon natin. May mga katabi tayo dyan para lang sa atin. So hindi natin siya binibenta. Talagang tinatabi lang natin siya pang sarili. Yan. Kasi mahalaga din to, guys, no. Kung wala kayong ganito, makalog-kalog yung sidings. You know, kompleto na natin yung mga clip. Yan, ito yung 3-point natin na strut bar. Dapat sa libim to. Total, di ko pa naman siya magagamit sa libim. So dito muna natin siya ikakabit. Buksan lang natin to, tapos kabit natin sa euro natin. So yan, o, nahugod na natin itong strut bar natin. Try natin siya ikabit. Sana tuwid, no. Kasi kung pilipit yung kaha natin, yari na naman tayo. Yan. Remote na natin yung strut bar natin.
mamount na muna natin siya. Saka na siguro natin siya lalagyan ng bolt doon kapag naisan pa yung makina. So sa ngayon, ito lang muna ang magagawa natin. Yan. So yun naman na yung video natin sa ngayon. Hanggang sa susunod na video na lang ulit guys. Thank you. Peace out.